Bakit hindi mo pasalamatan ng Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Ang sabi po ng Bible, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. No? Ang kagalakan, ang pagpapasalamat ay isang pagpili, isang desisyon na hindi po nakabase sa ating sitwasyon, hindi nakabase sa ating emotion, sa nararamdaman natin. Gagawa tayo ng desisyon na alam nating magbibigay kapurihan at karangalan sa ating Panginoon. Lord, we thank you sa araw na ito. We thank you for the privilege of worship, for the family and community of faith na meron po kami. We thank you how you have enabled us, Lord, as a church community para ma-celebrate ang kabutihan ninyo through our family camp. Salamat po, Panginoon, sa mga nagpabaptize. Salamat sa journey na tatahakin nila. Salamat, Lord, sa favor and breakthrough na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin as a family, as a church. And even as a nation, Panginoon, lagi kaming nananalangin that better days are coming for our nation, for our family, for our church community. At lagi kaming nananampalataya that the best days are ahead of us, not behind us. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong ginagawa sa aming mga buhay. Bagamat hindi kami karapat-dapat, marami kaming pagkukulang, marami kaming kamalian, naririyan po lagi ang iyong habag, biyaya sa aming mga buhay upang iparanas, Panginoon, sa amin ang iyong mga second chances at higit sa lahat, new opportunity to serve and honor you. And Lord, thank you for the cross. And we promise, Lord, to never forget what you have done at the cross of Calvary. Of course, Lord, it's free, but it's never cheap, Lord, because you have paid a high price for it, Lord. And salamat sa panawagan that we will live for you, Lord, for your greater glory and honor. Samahan niyo po kami sa aming pong last and final installment sa aming pong series na Lord, Make Me a Miracle, a prayer and a declaration. We pray, Lord, na kahit po sa araw na ito, kikilos kayo, maghahari kayo. And Lord, salamat din po sa paalala na ang resurrection ay nagsimula sa unang araw ng linggo. Sunday is the first day of the week, not Monday. And because of that, Lord, sa katotohanan iyan, ang lakas na amin pong paghuhugutan at gagamitin sa pagsuong sa mga pagsubok kinabukasan sa mga susunod na araw ay magmumula sa aming pagsamba sa aming buhay na Diyos. Ang aming buhay na Diyos na nabuhay at muling binuhay sa unang araw ng linggo ang nagpapaalala sa amin, Lord, na walang pagsubok o hamon na hindi namin malalagpasan because you are with us and you are for us, O God. Thank you, Lord. Today, we are more than conqueror only through Jesus, our Lord. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Basahin po natin itong Mark chapter 2, verse 1 to 12. If you have your Bible with you, you can open it with me para po masubaybayan natin kasi po mamaya ay magkaano po tayo. Exegetical po tayo, no? Mark 2, 1 to 12, pero sa walang Bible, pwede nyo tingnan sa harapan. Let's read it ng sabay-sabay. Tagalog po yan. Ready, go. Makalipas ang ilang araw, muling pumasok si Jesus sa Capernaum. Kumalat ang balita na siya ay nasa isang bahay. Kaagad na natipon ang maraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit nasa may pintuan. Ipinangaral niya ang salita sa kanila at pumunta siya sa kanya ang apat na tao na pasan-pasan ng isang paralitiko. Hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't pinakbak nila at binutasan ang bubong sa tapat niya. Kanilang inihugos sa ang higaan na kinararatayan ng paralitiko. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Ang ilang mga guro ng kautusan na nakaupo roon ay nagtalo-talo sa kanilang sarili, bakit namumusong ng ganito ang taong ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? Nang matalos ni Jesus sa kanyang spirito ang kanilang pagtatalo, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinagtatalunan ang mga bagay na ito? Alin ba ang higit na madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong kasalanan o tumindig ka? Buhatin mo ang iyong higaan at upang malaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan,
sasabihin ko ito sa kanya, sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. Kaagad na tumindig ang paralitiko at binuhat ang kanyang higaan, umalis sa harapan nilang lahat, kaya ang lahat ay namangha at niluwalhati Diyos at sabi, kailanman ay hindi tayo nakakita ng ganito. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, makaupo na po tayo. Ang series po natin para po sa buwan ng April, sound check, ay Lord, make me a miracle. Isang panalangin na hindi pa man po tayo matatapos, sa linggong ito ay magtatapos na rin, nakita ko po talaga na napakaraming miracle, himala na ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Sa ating final installment for this series, Lord, make my life a miracle. Pwede po bang, sabihin nyo nga po yan sa katabi nyo, sabihin mo, Lord, make my life a miracle. Okay, isa pa po. Ready, go. Lord, make my life a miracle. No. Ang pinaka-kabuuan o summary ng ating topic na to ay, it's one thing to ask God for a miracle, but it's another thing to ask God that our life will become a miracle to other people. Marami tayong pinag-aralan, hiniram din natin yung mga message ni Bishop Eli. Pero ngayong umagang ito, this is a call for the church sa pangkalahatan po. Pinamagatan ko po ang mensaheng ito, the fellowship that brought a miracle. Ang isang samahan, ang isang iglesia na nagdala ng isang himala sa isang paralitiko. At meron pong sub-question na nakalagay dyan. How can we become a miracle for other people? You know, ang topic na to ay very important because not just ito isang pinali, kundi ito po ang mag-uudyok sa ating simbahan na magkaisa upang ang buhay po natin ay maging himala sa ibang mga tao. Sa lahat ng himala na nababasa natin sa Bible, this is my favorite miracle. Ang kwento ko kasi ng himalang ito ay merong 4 na magkakaibigan na binakbak ang bubungan ng isang tahanan kung saan naroroon si Jesus habang siya ay nangangaral upang ibaba sa isang stretcher ang kanilang kaibigan na paralitiko. During their time, kapag ikaw po ay may sakit, kapag ikaw po ay meron pong karamdaman, iniuugnay po nila ang karamdaman hindi lamang po sa physical condition, kundi meron din po itong stigma, may marka. Sa kanilang paniniwala, ang isang taong may karamdaman ay may kasalanan sa Diyos. May maling nagawa ang kanyang mga magulang, kaya ang kanyang karamdaman po ay resulta po ng parusa ng Panginoon sa kanilang pagkakasala. Remember Job, no? Ang kanyang mga kaibigan, tinanong siya, mabuti ang Diyos, masama ang nangyayari sa buhay mo, and how can it be that there's a good God and yet there's evil happening in your life? So, can you just imagine yung burden, yung trauma, at hindi lamang po yun yung pasakit na nadagdagan sa naramdaman po ni Job at ganoon din po sa paralitikong ito because of the social stigma. So, that's a context. Gusto ko pong sabihin sa inyo yung konteksto na yun. No? Pero, it's very amazing kung ano pong kayang gawin ng togetherness, ng tamang fellowship. No? This story is all about friendship and teamwork. This story will tell us what togetherness can accomplish kung nagkakaisa po tayo. They lower their friend in front of Jesus. Alam nyo, binuhat na nila, pinasan na nila, wala namang transportation ng time na yon. Nung nakita ho nila na crowded yung bahay kung saan nagtuturo si Jesus, they could have said to each other na wala nang chance to eh. You know, we done our part, we did our best, uwi na lang tayo. Give it a try. Let's call it a day. Saka na lang eh. Pero hindi. Gumawa sila ng paraan. Tinignan nila yung kaliwat kanan, walang daanan. Tumingin sila sa taas, nakita po nila may paraan. And during that time, ang mga bahay po ng mga Hudyo noon, hindi yun naman hupawid o yero eh. Talaga pong simento o mortar, rubbles po eh. Kaya yung bakbakin po nila ito, hindi lang ito nakaabala sa may-ari ng bahay, kundi ito rin po yung nakaabala in a way kay Jesus. Pero hindi po ganun ang naging reaction ni Jesus. Ang naging reaction po ng ating Panginoong Jesus, sabi ho doon, nang makita ni Jesus. Sino po nakita ni Jesus?
Hindi lamang po yung apat na magkakaibigan, ang sabi ho doon, nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi nakita ni Jesus ang kanilang abalang dala, ang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Meron po tayong quote-unquote dyan, no? Jesus healed a paralyzed man because of his friend's faith. This is why your circle really matters. Mahalaga po yung mga nakapaligid sa buhay mo eh. The friend that you choose is very important. Amen? Hindi siya pinagaling ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya because probably wala siyang faith. Probably sa dami ng kanyang paraan na ginawa, hindi siya makalapit sa ating Panginoon. Siguro po nawala na siya ng pananampalataya pero siya'y pinagaling dahil sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Now listen very carefully, no? This paralyzed man had nothing. He has nothing. No family, no relatives, friends lang po nakalagay. He had no resources, wala siyang accomplishment, wala rin siyang contribution sa kanyang society. Bakit? Paralyzed siya eh. Nang ibig sabihin po, ang paralytikong ito ay walang-wala, wala pong attractive sa kanya, but this is my question that I am so puzzled eh. What made him attractive that the four of his friends carry him closer to Jesus? Kung ang lalaking ito ay walang-wala, walang dating, walang kwenta, walang may pagmamalaki, ano kayang naisip ng apat na magkakaibigan na to na minahal siya at ginusto siya at pinasan pa siya papalapit kay Jesus? You know, this is just my assumption. We call it in hermeneutics probabilities, no? Kung anong hindi sinasabi ng Biblia, mag-ingat, magbantay ho tayo doon. Ganon din naman po yung hindi sinasabi, we can always think of probabilities. This is just my probabilities, no? This man can't work. This man had nothing, but he made so much effort to gain and establish friendship. Wala siyang trabaho, wala siyang magagawa, pero may isang bagay siyang nagawa na nagbigay kaibahan sa kanyang buhay. Ano po yon? Nag-build siya ng matibay na pagkakaibigan. And as a result, sa dulo po, ang mga kaibigan na to ang nagdala sa kanya para sa isang himala. Amen? Sino dito naniniwala mahalaga ang mga circle of friends na nakapalibot sa buhay mo? Amen? You know, sa panahong ito, most of us, some people today, no, nag-spoke ako sa isang recollection, nandito po si Sir, in-invite ko siya, hopefully he will stay here in our church now. I found out, no, maraming mga tao, because of the social media, we are so pressured na ma-associate sa isang grupo. Eagles, sabi ko sa isang tatay dito okay po ba yung Eagles? Pastor, parang hati yan dalawang grupo yan So anong tawag doon? Yung isa, Agila, yung isa, ano ba? Okay. Ano masasabi mo sa grupo na to, sa fraternity na to? Pastor, mga connection nan Ang pagsali dyan, may kinalaman lang sa connection Sino dito ngayong umaga na to, you're so pressured, pag hindi ka kabilang doon, hindi ka na-associate, kaya maraming mga tao, sorry for saying this not all. Maraming iba po gusto malaking simbahan Bakit? Because of the association that it brings to them. I'm not saying na mali po yun. I'm just saying sometimes yun yung temptation We're so tempted na mapabilang sa ganito, sa grupo niya mapicturan tayo But let me say this mga kapatid. Don't worry about being in the popular group. Having the most friends, being in the most famous, don't worry about it. Because the quantity of friends is not very important. It's the quality of friendship that really matters. Hindi natin kailangan ng maraming grupo, matitinding grupo. Ang kailangan natin, kahit kukonte pero tamang tao na magdadala sa iyo, papalapit sa iyong himala sa ating Panginoon. Hindi ko rin naman sinasabing huwag kayong maging palakaibigan. I'm just saying, the circle of your friends really matters most sa buhay po natin. Sa kwentong ito, makikita natin na ang paraliting ito ay may malaking problema. Sino dito may malaking problema? You know, big problems needs team and big solution. Pag malaki problema mo, dapat po hindi ka masungit. Hindi ka magagalitin, di ba? The more you have a big problem, the more you should be accommodating sa ibang mga tao. Lalo na kay Lord, no? Halimbawa po, meron kayong sitwasyon na matindi. Abay, dapat welcome mo yung tulong ng ibang mga tao. Do you have a circle of friends who will tear the roof and do whatever it takes, Avengers,
just to draw you closer to Jesus. May mga kaibigan ba kayong gano'n? Halimbawa, may kaibigan ako, nanonood kami ng Kamikasi. Matagal na tagal yung SM North, tumutugtog sila eh. So sobrang starstruck ako dun sa drummer. Hindi ko alam kung sino yung drummer na yon. Hindi ako makalapit. Sabi ko, gusto ko magpa-picture sa mga cellphone doon, mga Nokia pa eh. Wala pang mga pixel-pixel na tinatawag doon eh. Basta mapicturean ka lang, huhulaan mo na lang, nasan yung ulo dyan, yung mata dyan. No? Sabi ko, bro, gusto ko talaga magpa-picture. Galing na kami sa Calya Lily, sa baba po ng SM North. Nandun po yung Kamikasi. Sabi ko, gusto ko magpa-picture. Alam niyo, ginawa ng kaibigan ko, hinatak agad ako, pinapicture na ako doon sa drummer eh. So sobrang starstruck ko at hindi ko alam kung anong ginawa ng kaibigan ko itong hinatak ako sa tabi. Bigla ko sinabi doon sa drummer, ang galing mo mag-drums ha. Sabi po ng kaibigan ko, natural, drummer yan eh. Natural, drummer yan. Oh. May mga kaibigan ka bang gano'n na medyo parang loko-loko, pero gagawin ang lahat ng kanilang magagawa at paraan para dalhin ka sa pinakagugusto, pinakananais mo. Grabe po itong mga to eh. Ang mga kaibigan na to, mga aklas bubong friends. Baklas bubong pala, hindi aklas, baklas bubong. Meron lang akong tanong, ano kayang naramdaman ng may-ari ng bubong na to? Ng bahay na to, nung binaklas nila yung bubong na to? Para ilapit ang kanilang kaibigan sa ating Panginoong Hesus. The paralyzed man received two great miracles. The miracle of forgiveness and then the miracle of healing. And sometimes, that's how God starts miracle sa buhay mo. Before He can bless your body physically, He will start with your spiritually. Bago mo matanggap ang pagpapala na hinahangad ng iyong kamay, aayusin niya muna yung puso para maging handa sa pagpapala na matagal mong inaantay. Nakatanggap siya ng kapatawaran at nakatanggap po siya ng pagpapala na galing sa ating Diyos. Hindi pinangalanan ng apat na magkakaibigan na to, pero siguro ang key verse po natin dito yung verse 16. Let's look at verse 16 sa chapter 2. Verse 5 pala, verse 5. Sabi dito, nung nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, hindi po kanila. When Jesus saw their faith. You know, it's very amazing. Mahilig ako mag-observe, mahilig ako siyasat sa mga talata. Jesus did not just see friendship Jesus saw commitment, conviction, courage, and compassion. Masasabi ho ba yan sa ating pagkakaibigan, sa ating samahan, bilang church, bilang family, nang makikita nila is more than friendship more than samahan lang more than grupo Ang makikita nila, grabe kayo mag-pray, grabe kayo magdamayan, grabe kayo magtulungan Very rare miracle po ito Na meron pong grupo ng tao na lalapit, hindi para sa kanilang pangailangan, kundi para sa pangailangan ng ibang mga tao. You know, we always think faith as an invisible, but in this case, faith is visible. Akala ko natin, ang pananampalataya isang bagay na hindi nakikita But according to this verse, Jesus was able to see their faith. I wonder, nakikita kaya ng Diyos ang ating pananampalataya? Kung mapapansin niyo po, lahat ng ating interpretation, lahat ng ating paliwanag, nagmumula lamang po sa talata. We call it exegetical. Digging on sa verses. Can Jesus see your faith? Do you have an invisible faith or a visible faith? Sinasabi mo na ito yung pinaniniwalaan mo, but I wonder, nakikita kaya at nararamdaman ito ng iba, lalo na ng ating Panginoon? Ano po ang matinding himala sa kwentong ito? The miracle of forgiveness or the miracle of healing? No. I think the greatest miracle ever happened to this verse is this, is to be together, to unite as a group, as a team. Sino dito naniniwala, it would take a miracle bago kayo magkasundo-sundo sa pamilya? Sa angkan, sa magkakapatid. Di ba yung iba nagsusumpaan, nagsasabihan na, magpantay man yung pa ako sa lupa, hindi ako makikipag-ayos dyan. It would take a miracle And you know what? Ito yung hindrance ng miracle sa buhay natin. When we are divided, no miracle can occur in our family. Sino dito, bago ka sumamba,
ay medyo may katampuhan at nagkatampuhan pa kayo sa bahay, papaakyat dito sa lugar na to. Itaas ang kilay. May illustration po but I'm just quoting Bishop F. Tendero. This is not to devalue, degrade those who are mentally challenged. No? Pumunta ho siya mental hospital. This is just a story, just an illustration. No? Punta siya mental hospital, nakita ho niya, malayang nakakapaglakad yung ibang mga pasyente. Yung iba po, severe cases. Pagpasok po niya doon, para ipag-pray yung staff, natakot po siya ng konti. Sabi niya, ako po, walang bantay. This is, way back before pa, matagal na kwento. When I was still in Hagonoy. Sabi niya, hindi ba kayo natatakot na baka magkaisang mga yan, kuhanin yung susi sa inyo, saktan kayo, tumakas sila, papalabas. Ang sabi po ng staff, kailanman po noon pa ho, napatunayan namin, hindi po mangyayari yan. Kasi hindi ho sila magkakaisa. Ang hindi nagkakaisa, kayo nang bahala mag-isip. Ang iyong pakikiisa ay may dalang himala. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, ang iyong pakikiisa ay may dalang himala. Meron ka bang kaibigan na ang galing tumango, ang daling magplano, ligo tayo, swimming tayo, awan ng Diyos, hindi sumasama, hindi sumusulpot. Magaling mag-drawing fine arts graduate Madaling mag-suggest, alam mo, maganda dyan, ganito Pwede ka ba? Ay, hindi, yun lang. Walang pakikiisa Now, paano ho ang ating fellowship as a church will bring miracle? Ang ating mga life groups. Sino ho dito sa ating mga life groups gusto mo magkaroon ng himala sa ating mga buhay? Say amen po. Number 1, there must be compassion. We must care about hurting people. There must be compassion. Sabi po sa Bible, some men came. Hindi women men. Some men came to bring a paralytic. Marami nagsasabi na hindi lang daw po ito mga kaibigan, probably, ito yung mga kamag-anak ng paralitiko, but no mention ang sinabi ho tungkol doon Kung sino man po sila, pero malinaw po na sinabi sila yung mga kaibigan. Narinig nila na si Jesus ay nasa Capernaum at kumbinsido po sila na makapagpapagaling. No, only God knows kung saan-saan na sila nakarating, kung sino-sino na kanila nilapitan. This is probably not the first time na binuhat nila ang kanilang kaibigan papalapit sa isang faith healer. But when they heard what Jesus can do to those who are sick, they had an unshakable devotion or faith that they must bring their friend towards Jesus. This is the kind of fellowship or friendship willing to believe God for a friend. Grabe no? Handang panampalatayahan ng Panginoon sa kayang gawin ng Diyos sa kanilang kaibigan. Pero naniniwala sila, mangyayari lang po ang kagalingan hanggat mailalapit at madadala nila ang kanilang kaibigan papalapit sa ating Panginoong Hesus. Hindi sila naniniwala sa online worship service. Naniniwala sila na kailangan makita face-to-face ang ating Panginoon. Malapitan talaga You know, today, sad to say, ang compassion level ng mga tao ngayon bumaba. Have you noticed it? Tutulong, kailangan may picture, may video, yung iba scripted. Diba? Iyak ka. No. Yung iba po may kapalit. Yung iba naman po, baliwala. Many social experiment was done sa iba't ibang mga places, nilalagpasan, dinadaanan lang po nila, binubunggo-bunggo nila, kahit man po tayo Kasi nga po, ang compassion level ng mga tao ngayon, bumaba yung quotient. So the question is, do you care enough for hurting people and bring them to Jesus? Pero pastor, alam ko po kung anong problema nila mga yan Alam mo, na-research ko yan napag-aralan ko yan. May napanood akong vlog patungkol dyan. I have a lot of information concerning their situation. We always say like that But you know what? People don't care how much you know unless they care how much you care. Walang pakialaman tao sa dami ng alam mo.
O sa dami ng alam ko, ang mahalaga sa tao, may malasakit ka ba sa kanila? You know, when I was ordained as a pastor, nung ako po'y pinagpipray ni Bishop Eli, our bishop reminded me, Albert, you came from a prestigious, well-honored, and well-respected Bible school. You earned your degree. But always remember this, sa pagpapastor mo sa Hagonay, people don't care how much you know unless they know how much you care. Kahit marami tayong pinag-aralan, kahit marami tayong binabasa, kahit marami tayong napapanood, kung hindi nararamdaman ng iba ang compassion na meron po tayo, walang dating po yan. And I wonder, ano pong nakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya? Probably Jesus saw compassion inside their faith. Faith is something na sinasabi nating pananampalataya, prinsipyo, conviction na pinaniniwalaan, pero para sa kanila, it's more of compassion. Anong ginagawa ng mga Kristiyanong kagaya mo at kagaya ko ngayon? Pag may naririnig tayong kwento, pag nagbabrowse tayo na may mga problema, may mga prayer request, kahit po sa mga kamag-anak po natin. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Are you ready for this? We are over-spiritualizing. Ano yung isipin ng over-spiritualizing? You know, I'll pray for you. You know, God is good And you know, by the grace and by the help of the Lord, you can overcome it. Remember, you are more than a conqueror in Christ Jesus. Alam niyo kung anong tawag dyan? Over-spiritualizing. Over-spiritualizing is equivalent to toxic positivity. What is toxic positivity? Narinig niyo na po ba yung toxic positivity? Just, magkaroon ka lang ng mindset that everything will goes well. Magiging okay ang lahat. Huwag kang mag-alala. Problema lang yan. Mas malaki ang Diyos mo. Matatag ka dyan. Narinig niyo na po ba yan? Alam niyo ang tawag dyan? Toxic positivity. Even the positive words that came from our mouth can be a toxic to those who are suffering. Hello? They could have prayed for these friends. No, they carried these friends towards Jesus. Malalaman mo kung may impact ang samahan, ang grupo at pagkakaibigan at church natin kung may nababago ang buhay. May nailalapit kay Jesus. May napapatawad ang kasalanan. May gumagaling sa kanilang karamdaman. Over-spiritualization. You know, instead of saying, I already prayed for you, but I see that you're really struggling on this issue. Can we talk about it? Let's find ways how we can help each other. Guilty po tayo dito. Taas nga pong kamay yung guilty dito. Over-spiritualizing. Ano sabi ni Lord? Ikaw sana ang himalang gagamitin ko sa Kanya Ikaw sana ang maglalapit sa Kanya, papalapit kay Jesus. But you keep on praying and praying. You keep on declaring Bible verses. Sabihin mo nga sa katabi mo, may problema ka ba? Sige nga po, pakisabi sa katabi mo. Hindi yung parang patakot parang nangahamon may problema ka ba? Hindi sabihin mo sa kanya, may problema ka ba? Tapos sabihin mo sa kanya, paano ako makakatulong sa iyo? Ready, go. Paano ako When was the last time you said that to someone? Sinabi mo yun, Pwede ba ako makatulong, Hindi, ganito yung usapan natin Alam mo sis, alam mo bro, may problema ako Pwede ka bang makautang? Totoo po ba yan? It's all about you, not about them. Sino po dito, may kaibigan ka na kahit hirap na hirap, matinding pinagdadaanan, lagi kang kinukumusta, laging isinishare, ibinabahagi kung anong meron siya, tingin mo tuloy parang ang yaman-yaman niya, up until nalaman mo sobrang tindi pala ng problema niya. That's not concern. That's love. And if you have a friend like that, palakpakan po natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. You know, during that time, there were hundreds of people who are sick surrounding the house where Jesus was teaching. You think so? Yeah. Nung lugar na naroon si Jesus para magturo, there were hundreds of people who are sick. Just like this paralytic. Kaya nga, hindi sila makadaan Tama po ba yan? And this is our problem. Pastor, sa dami niyan, paano ko matutulungan yan Well, let's learn from these poor friends of the paralytic.
If you cannot help many, just focus on one. Sabi mo nga sa katabi mo, focus on one. Concentrate on one. Oh. They don't have the courage, they don't have the strength, they don't have the resources to help many people, but they just focus on one. Mahalaga po ba ang one? Sino nagsasabing amen? Mahalaga. Question, would you ask God to sensitize? Ano yung sabihin ng sensitize, Pastor? Make you aware. Would you ask God to sensitize your heart and lead you to just one hurting person who needs Jesus? One hurting person who needs Jesus. Paano ko sila madadala, Pastor? Bring them to the church. You've got to really believe Jesus can make a difference, and then you've got to care enough to bring them. Kung naniniwala ka, kagaya po ng mga lalaking ito, na may magagawa ang Diyos sa isang tao, kahit hindi man sa lahat, madadalhin mo sila papalapit kay Jesus. Mag-i-invite ka mag-aakay ka. In order for your life to become a miracle, you've got to care enough for people that you will do everything you can to let the light of Jesus fill their darkness. Kung alam mong madilim ang bahagi ng kanilang buhay, don't just pray. Hold their hand, guide them. You know, ang tawag ho namin yan sa counseling ay companioning. You're not advising Minsan kasi pagka may problema, ang galing natin mag-advise, no? Alam mo, ganito lang yan. Ikaw naman tingnan mo ko. Tuloy, ang tingin nila sa'yo, parang ang galing mo, parang hindi namin kaya yung ginagawa mo You know, instead of giving advice, why don't you become a companion? Pag sinabing companioning, no advice giving, just walk with them in the journey of their life. Bisitahin nyo sa bahay, kumusta? Hindi kailangan that you would end on a high note. Ito yung problema natin lagi. No? Kailangan high note. Kailangan pagkatapos namin mag-usap, mihima lang nangyari. Bigla siyang umiyak at nagsabing, okay na ako But that's not true. You can part ways na umiiyak pa rin siya. But that's okay. Why? Kakaiba na ngayon. Bakit umiiyak na siya na meron na siyang iniiyakan kasama kanya doon? That's companioning. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord sa buhay po natin. There was a story about a boy collecting starfish at the beach, throwing one by one starfish. Kasi nga po, nawala po yung tubig, ang tawag doon, nag-low tide. No? So, ang lalaki, may isang mama na businessman, naglalakad, namamasyal, nakita niya yung ginagawa ng bata. The boy threw one starfish, papabalik sa dagat. No? Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, well, I'm throwing starfish pabalik sa dagat. Sabi niya, bakit? Kasi nga po, inanod po sila ng tubig dito sa Pampang, mamamatay po sila pag hindi sila nakabalik. Sabi po ng lalaki, businessman, and do you think you can make a difference to them? Sa dami nila? There are thousands of them. You think you can make a difference? The boy threw one starfish and said, well, that one made a difference. Yung tinapon ko na yun, pabalik sa dagat, isa lang siya, pero that surely made a difference. Huwag mo mamaliitin ang isang gawa na tama na ginawa mo para sa isang tao, pabalik sa ating Panginoon. Amen? Kahit mag-isa lang yan. Sabi ni Mother Teresa, if you can feed 100 people, feed just one. Hindi mo kayang pakainin, anyayahan lahat, huwag mo nang ipabalandra na may pakain ka. Isa-isa na lang abutan sa bahay. Amen? Abutan nyo rin kami. Joke lang po. Di ba kung hindi mo kayang yayain lahat ng kapitbahay, mamili ka ng less fortunate. Amen? Yung walang maigaganti talaga Yung walang maigaganti sa'yo, ang Diyos ang gaganti sa'yo nun. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, ang pagpapahiram at pagpapautang sa mga mahihirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Wala silang maibabayad, pero grabe magbayad ang Yahweh, ang Diyos natin. Amen? O yung iba sa inyo dito, manghihiram, sasabihin, sabi ni Pastor, pautangin mo raw ako, si Lord nang bahalang magbalik. That's not what I mean, ha? That's not what I mean. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Si Mother Teresa, I alone cannot change the world, but I can cast stone across the waters to create many ripples. You know, sino nga uli yung, anong pangalan ng Pope na namatay po ngayon? Nakikidalamhati po tayo. He made so much difference when it comes to compassion, welfare.
ang pananaw at konsepto nila ng gospel, paggawa ng mabuti sa buhay ng ibang mga tao. Because the good news of Jesus should result to the good works of those who receive the good news from Jesus. May good news tayo pero walang good works. Mali pa rin. Yung iba naman po, may good works pero walang good news. Parehong mali. Pero dapat sa Kristiyano, may good news, the gospel, but it should result to good works. Pagtulong sa kapwa, lalo na po yung mga abang-aba. Amen po ba doon? Nanalo ba yung Golden State? Natalo sila ng Houston, no? You know, ang fortune po ni Stephen Curry po ngayon, amounting to 400 million yata, and counting pa po. Yung iba po, endorsement pa, yung iba po, yung marami pa po, no? Mula po sa isang player po na maliit, na talagang naging successful. And you know, Stephen Curry is a devout Christian. One time, nagmura po siya sa isang laro, nanonood yung kanyang mami, si Del Curry, saka yung kanyang mami. Sinabihan siya dun sa mismong court, huwag ka magmumura, anak. I didn't raise you sa church, sa Sunday school, para magmura. At nung in-interview siya, ano po masasabi mo doon sa sinabi ng mami mo? Sabi niya, well, he's my mom. You should listen to our mother. Ang isang may anak na. Well, that's not my point of the story. One time, nakasakay po sa isang magarang kotse. Si Stephen Curry, nadaanan po nila yung maraming mga homeless sa daanan. His son, Cannon Curry. Cannon. Ang pinakasikat po na anak niya talaga dito si Riley. Ang tanong po ni Cannon Curry, maliit po na bata habang nakasakay sa magarang sasakyan, bakit ang mga tao ngayon nakahiga sa street? Tapos ang tanong niya, saan sila naliligo? Saan nila tinatago ang kanilang mga laruan? Saan natutulog yung mga anak nila? Si Stephen Curry, busy sa pagchat-chat, and then bigla po nung tinanong ni Cannon Curry, ang tanong na to, why don't we buy them homes for homeless dad? Bakit hindi natin sila bilhan ng bahay? Ang sagot po ni Stephen Curry, busy siya, ang sagot niya sa kanyang anak na si Cannon Curry, it's complicated, anak. And I will tell you why. Pag uwi nila sa bahay, naabutan niya ang kanyang wife na si Aisha, you know, hindi ka maniniwala sa tinanong ng anak mo. Kinuwento po ni Stephen Curry yung tanong ng kanyang anak, why don't we buy them house for the homeless? At ang sabi po ng kanyang mami na si Aisha, you know, it's because Cannon has a huge heart for those who are in need. Tatawanan sila. At sumigaw si Cannon Curry, and why can't we buy them house? They're homeless. Why can't we buy them house? At ang sagot po ni Stephen Curry, anak, it's complicated. Alam mo sagot ni Cannon Curry? But Dad, you're the richest player in the world. It should not be complicated. Mayaman ka, Dad. What Stephen Curry meant is this, anak, it's complicated. It's not just housing that they need. They need healthcare, the mortgage. Hindi lang naman yun, anak eh. At sumabat po si Riley. Alam mo, sabi ni Riley, maybe what we need, Dad, is not a home. Maybe we need to build a community. At ang sabi po ni Cannon, you're right, sister. You're right, sister. At dito po, nagsimula na nag-usap si Aisha Curry and the Curry family. They talk about, they start to gather experts, urban planners, housing developers, psychologists, housing specialists, and they started this give birth to the Curry Home Initiative. Isang foundation na hindi lang nagbibigay ng bahay, isang foundation po na may healthcare, may mga psychologists doon sa mga drug addict, may mga patrabaho, may binibigyan sila ng job. Kasi po, ang homelessness, hindi lang naman yun ang problema eh. May mental health issues, yung joblessness, ang kailangan pong ayusin. And you know, ang sabi po ni Cannon Curry, maiyak po kayo dito eh, yung binabasa ko po yung article na ito eh. I just wanted people to have homes. But there are still many without one. We need to do more. Marami pa rin pong wala. At hindi po ito politikong tatakbo ng senador. O presidente o kung ano man. O congressman. He's just a little boy eh. Listen to the next phrase that
Canon Carey will tell us, you know, it's not cool to have so much money if other people don't have a place to sleep. Hindi po okay, Dad. Dami nating pera pero maraming walang-wala at hirap na hirap. When Stephen Curry was invited to speak sa United Nations, ang sabi po ni Stephen Curry, Canon taught me that simple question will often lead to greatest solution. A miracle could happen when we show compassion for others, when we dare to make a difference even to a one person, one at a time. May mangyayari, may pagbabago. You know what's my dream sa ating church building project? I applied for Compassion International. Compassion International will foster kids who don't have the means to go to school. Papaaralin sila. Pero ang sabi ng Compassion International, you need to have facilities. At ang kagandahan po dito, most of our church members could become a staff, paid staff. Hopefully, pag na-approve po tayo po magtuturo sa mga bata. At ang kagandahan po dito, hindi lang bata tuturuan, pati mga magulang nila kasama po sa church at sasamba sa Panginoon. Paaralin sila mula elementary hanggang college, tutustusan sila ng baon, tutustusan sila ng damit mula ulo hanggang paa. Kaya habang tinatayo po yung mga pader, I'm praying and I'm crying, sabi ko, Lord, i-approve niyo po yung Compassion International application po namin. Because this is not a church that we're building eh. We are building a community na tatagos ang gospel higit pa po sa pagtuturo, kundi mararamdaman ng mga bata at mga magulang na naririto. Sabi po nung gumagawa na trabahador, mason, sabi niya, Pastor, isingit mo rin po yung anak ko dyan. Let's pray, brother. Will you help? Will you be united? Will we be together sa isang vision o malaking dreams na to? This is not building a church. This is building a community that will bring honor and glory to our Lord Jesus Christ. Alam nyo, pag malaki ang pangitain mo, malaki din yung hamon eh. Pero malaki yung tulong na magmumula sa ating buhay na Diyos. Number 2, collaboration. We must be willing to work with a team. The Bible says, He was carried by 4 of them. Hindi po 2, hindi 3, hindi isa, 4 of them. Anong pangalan po ng lalaking ito? Being carried sa isang stretcher o mat. No? Ang pangalan niya ay si Matt. Matman. Can you imagine po kung ang nagbuhat isa lang, 2? Have you ever felt minsan na parang nag-iisa ka sa isang challenge o hamon? Walang sumasama, walang tumutulong sa'yo. You know, have you ever thought kung gaano kalaki ang ma-accomplish kung sama-sama tayo? Kung tulong-tulong po tayo. 4 po ang nagbuhat sa Kanya. Bago tayo maging himala at pagpapala sa iba, kailangan muna nating magkaisa. Naniniwala po ba kayo doon? Ulitin nga po natin yan. Pakibasa, ready, go. Bago tayo, kailangan muna nating ang ating pagkakaisa ay mag-aanyaya ng himala. Ang ating pagkakaisa ay mag-aanyaya ng himala. Ang problema po natin, ito yung problema natin. Kahit sa pamilya, gusto niyo pong malaman bakit less yung miracles na nangyayari? We keep on praying, walang healing, walang breakthrough, walang favor. Ang problema po natin ito eh, mas nagfo-focus tayo sa ating pagkakaiba kesa sa ating pagkakaisa. Iba kasi yung opinion yan eh. Iba kasi yan sa akin eh. Hindi naman sinasabi ni Lord, dapat magkapareho tayo eh. Ang sinasabi ng Panginoon, magkaisa tayo dun sa mas mahalaga. Sa pinakamahalaga sa ating buhay. Tapos nga pong kamay dito may mga asawa. Sino dito nagpipray kayo mag-asawa ng blessing, ng breakthrough, ng favor? Sabihin ko na sa inyo ha, pag hindi kayo nagkakaisa mag-asawa, lagi kayo nag-aaway, hindi kayo nagre-respetuhan, walang submission. Hey, ang submission hindi lang gagawin ng mga babae, pati lalaki. There must be a mutual submission. Hindi yung parang inaalila natin yung mga misis natin. Masaya po ba mga babae dito? Are you happy na sinabi ko to? Amen? Hindi katulong ang mga babae ha? Mutual dapat. Everybody say mutual submission. Ready, go. Sabi ng iba, sayang wala dito yung mister ko. Eh hindi mo ini-invite eh.
Pag kayo lagi nag-aaway, hindi kayo nagkakasundo. Sige, hindi kayo nag-aaway, pero in your mind, hindi kayo nagkakasundo, walang respeto, walang answered prayer na darating. Walang breakthrough, walang miracle. Si Pastor, nagsabi na naman yan siya eh. Tingnan niyo po yung verse na to. 1 Peter 3:7. Kayo namang mga lalaki. Sabi mo nga, kayo namang mga lalaki. Ayan, parang may dating talaga, no? Talagang ramdam na ramdam eh. Wala lang yung mister niya dito, no? Unawain ninyo at pakitunguhang mabuti yung mga asawa. Sapagkat sila ay mas mahina at tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito, ang paggalang, pagrespeto. Bakit? Nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga... Anong sagabal dito? Yung kawalang respeto, yung kawalang paggalang, yung kawalang pagkakaisa. Sino po dito ngayong umaga na to gusto mong sagutin ni Lord ang iyong matagal nang pinagpipray? Taas kamay. Makiisa ka. Amen? O kung katabi mo yung misis mo ngayon, sabi mo sa kanya, pasensya na. Sorry na. Palakpakan niya po natin si Lord. Sabi ni John Maxwell, it's teamwork that makes the dream work. Totoo naman talaga yan, di ba? Mga anak, dapat tutulungan din natin yung mga magulang natin. Sabi ng mga young people, ba't naman napunta na naman uli sa amin? Ganun talaga, tatay muna to sa anak. There must be teamwork. At balik tayo sa church natin, sa church na. Satan will always wants us divided. Deep inside, alam ko na walang taong gustong makigulo. Walang taong gusto pong manira ng pagkakaisa. Do you believe on that? Yeah. Kasi likas sa atin ang pagkakaisa eh. Noon pa man eh. Sa lahi natin, nagkakaisa tayo. Nilabanan nga, kaya nga po, 3 stars in the sun po eh, ang Pilipinas eh. Luzon, Visayas, Mindanao eh. Nag-aklas tayo eh, laban sa Kastila eh. Sa Hapon eh. Pero ano na nangyayari sa ating pagkakaisa? Satan wants us divided. He will deceive us into thinking you're right and they're wrong. My opinion matters most and their opinion is not right. And we will be discouraged from being united kasi ang strategy niya is to divide and to destroy. Tingnan niyo po sa mag-asawa, sa pamilya. Divide and destroy. Away kayo ng away mag-asawa. Ang mga anak ninyo, sa psychology, meron pong tinatawag na black sheep, tagasalo, parentified child. Parentified child means sa maagang muwang po na kanyang edad, inako na niya yung responsibilidad na hindi nagagampanan ng magulang. Ang pinakamalungkot dito is the lost child. Kasi ang lost child po, yung emotion niya hindi napapansin, unnoticed. This creates dysfunctional family. Ang sabi ng professor ko, there's no such thing as rebellious child. There's only dysfunctional family. Wala talagang rebelde. The children absorbs the conflict and the stress. When there's a separation, don't you ever think that it will be normal again and again. There's something happened na hindi na kayang ayusin. And they will carry the trauma hanggang paglaki nila. Unresolved trauma will result to a cycle of dysfunction family again and again. As a Christian, you're not just hearing in our church simple word of God lang eh. We're into parenting. Kaya tayo may family camp eh. It's the purpose of that. Na unti-unting mabuong pamilya natin, magkaayos tayo. Di pa rin tayo, pero binubuo tayo ng Diyos eh. Right? Amen? Ang sabi ni Abraham Lincoln, a house divided against itself cannot stand. Ang isang pamilya, isang tahanan na magkakahati-hati, hindi pwedeng tumayo ng buo. Our collaboration is much important than our opinion. We may be different in our opinion. Pero kung maintindihan niyo po kung bakit tayo nananawagan ng pagkakaisa, palagi ko isasantabi mo yung opinion at papahalagahan mo kung ano po ang dahilan bakit tayo dapat magkaisa. Amen? Pag halimbawa po may nasusunog po na isang bahay, magtatanungan ba kayo, kabati mo ba yan, kaaway? Nasusunog na po eh. Inaway ka ba niyan o binigyan ka ba ng ulam niyan o hindi? Tulong ah. Masungit ba yan o hindi? Hindi, tutulungan mo eh. Amen? Si Michael Eneo, sabi niya,
pride causes disunity. Pride talaga eh. Ito talagang dahilan bakit tayo nagkakabahabahagi. Hindi lang opinion, pride talaga. At alam nyo, ang downfall ni Satan, pride. Kaya mga mapapride na tao, kamag-anak ni Satan. Ayaw nyo yata eh. It is what it is. Kasi pride does not come from the Lord eh. Nag-away kayo mag-asawa, sino ba una magsosorry? Mag-sorry yung nakakaintindi. Kayong dalawa, mag-sorry kayo pareho. The more na nagiging prideful po tayo, lalong tumutubo yung sungay. Kikita mo, may buntot na rin. A proud person will always find it's difficult to accept the reality of life. Hindi niya maiintindihan yung opinion ng iba. He always disagrees with anything that does not arouse or appraise him. A proud man is a class creator. He doesn't mix up with people that are not a disillusionary class. He creates factions wherever he goes. He's a factor of disunity. At alam niyo po mga kapatid, when we choose to divide friendship, lalo fellowship, mananagot ka kay Lord. Kasi ang sabi ng Panginoon, if you destroy my temple, my body, I will destroy you. That's in the Bible. Mag-iingat po tayo. Because sometimes yung ating pong mga pwedeng sabihin, halimbawa po sa mag-asawa, sa mga biyenan, yung panunulsul po ba? Na imbis na magkaayos ang mag-asawa, nasusulsulan natin, o di kaya ganito, we create a dysfunction. Mag-ingat po tayo. Papantayan po natin yung puso natin. Amen? Sino dito nakatagpo ka ng mabait na biyenan? Sa maygaw ng amen. Praise God. Yung bang hindi nanunulsol, hindi nangungonsinti. Amen? Saka hindi yung parang, hindi pa to nakapagbigay sa akin ng 1.5 kaya hindi ko pa to papansinin eh. Asawa ito ng anak mo eh. You will love them. Amen? Pumunta na tuloy tayo sa family. Disunity is a sign of carnality. Carnality. When we choose disunity, ibig sabihin po nun, carnal tayo. Parang questionable kung Christian po ba tayo, hindi. Kasi, ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, united. And the God the Son, God the Father is in your heart. How come you promote disunity? Amen? Wala na po siguro matinding pag-aaway-away ang nangyari dahil sa politika. At alam niyo, sino mga nagpasimuno na ito? Mga Kristiyano. Sinasamba mga politiko. Higit pa sa Diyos. Ayaw nyo yata pag-usapan natin to. If you want your life to become a miracle for others, you must be willing to work as a team. Amen? Psalms 133 verse 1, gano'ng kaganda ang pagkakaisa. Ito yung picture ha. How good, pleasant it is when brothers and sisters live together. Nasaan na yun? In unity. Wala bang verse yan? Psalms 133 verse 1. Yan. Ang ganda raw tingnan na nagkakaisa. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang sabay-sabay magandang tingnan. Pero yung sablay-sablay masakit sa mata eh. Ang ating pagkakaisa hindi lamang sa magandang tanawin, kundi isang marangal at makadiyos na hangarin. You know, when you, hindi ka man leader, hindi ka man matinding tao, simple ka lang. But when you promote unity, number 1 ka kay Lord. You are okay to the Lord when you promote unity. Number 3, commitment. We must see obstacle as opportunities. Marami silang obstacle na kinaharap. Crowd, tao, ruins ng Capernaum, yung daanan, medyo masikip. Pangatlo, yung bahay mismo. At pang-apat at panghuli, yung roof. Yung tuktok. But these 4 friends did not let the obstacle stop them. They saw this obstacle as opportunity. They kept on moving towards Jesus. Hindi po nila nakita ito na hadlang harang Paano ho tayo nagre-react when there's an obstacle sa buhay po natin? Many people see obstacle as God's way of saying stop, but actually obstacles are God-given opportunity of faith that shouts start. Start. Alam nyo, lahat ng great things sa mundo sinimulan sa obstacle.
Malalaman mo na maganda at matindi ang pagpapalang paparating sa buhay mo. Hindi dahil smooth sailing. You know, lahat tayo nagpipray, smooth sailing po dapat eh. Minsan, it does not work that way. Minsan, may obstacle talaga na mangyayari sa buhay po natin. If you want your life to become a miracle for others, you've got to see obstacle as opportunities. Amen? Dapat po lumabas ang ating pusong Pinoy. Diba? Ito nakalagay hadlang ka lang, Pinoy kami. Decidido, porsigido. Diba? Kita mo, diba? Kahit lockdown, COVID-19, nagsisilabasan pa rin, diba? Kahit bawal, diba? Kahit walang lisensya, nagmumotor pa rin yan, matapang pa, diba? Sumisingit pa, diba? Nasa kanya ng lahat ng check, walang helmet, walang lisensya, walang rehistro, matapang pa rin, diba? Pag tinanong, parang awa mo na po. Decidido, porsigido. Sabi mo nga sa katabi mo, Pinoy eh. Yung Pinoy, di ba? Yung iba takot na takot mag-drive. Hindi, kaya yan, di ba? Commitment is not quitment. Commitment doesn't quit, doesn't give up. It always shows up. Malalaman mo, nasa tamang kaibigan ka, they always show up, even on the hardest part of your life. Number 4, creativity. We must look for creative ways to solve problems. Grabe po, no? They made an opening in the roof above Jesus, and after digging through, lowered the mat, the paralyzed man was lying on. Gumawa sila ng way. Creative po ang mga taong ito. You know, when you love someone, you are committed to them, you find ways. Ikaw ay creative. Ikaw ay gumagawa ng paraan. Nung binakbak po nila ang bubungan, siguro nung time natin ngayon, kung binakbak nila yung bubungan, walang naniniwala, sabi nila, prank lang yan, prank, magbibideo yan, sige, subukan mo. No? Pero wala walang camera eh. Nagbakbak talaga sila eh. Desperate faith leads people to do desperate things. Desperado na sila, sabi nila, hindi tayo pwedeng umuwi na walang healing. Sabi nila, bro, pag uwi natin, dapat kasama ka na namin naglalakad. Ayaw ka na namin buhatin, lalakad ka. Kahit anong mangyari, whatever it takes. Grabe, we cannot give up eh. Faith will always find a way. Faith will open doors, windows, and roof as possibilities. Bubuksan kahit yung mga walang daanan. Sino ho dito, meron kang gustong simulan pero you see obstacle? We're always going to face problems, but people of faith should always be looking for creativity to solve problems. Don't get stuck. Sabi mo nga sa katabi mo, don't get stuck with obstacle. May obstacle, stuck ka na kagad. Hindi ka natutuloy. Dapat pag may obstacle, hinto lang ng konti, refresh, renew, banat uli, gawa uli. Malalagpasan mo yan. Amen? At panglima, conviction panghuli. We don't quit even when we are criticized. Sinabihan sila, pinagsalitaan sila. Kung nandun lang po kayo, siguro minura pa sila eh. Binakbak nyo yung bubong, ano ba naisip nyo, di ba? Nagsisibagsakan yung mga hollow blocks, buhos. Siguro po, sabi doon, when Jesus saw their faith, napuwing si Jesus. Sabi siguro, pero imagine nyo po, di ba, nabagsakan yung mga disciple ng biga, sabi niya, kayo talaga, di ba? Jesus did not tell them to stop. Why? Because Jesus knows people matter more than buildings. Building lang yan. Mas mahalaga yung taong binababa. Amen? Nagpapatayo ho tayo ng building, pero mas mahalaga ang tao kaysa sa building. Sabi mo nga sa katabi mo, mas mahalaga ka kaysa sa semento. Kaysa sa bakal. Nanakawan pa tayo dito eh. Sa dami ng inaasikaso na, nanakawan pa tayo ng tools. At yung pong may-ari ng tools, hindi pa rin niya alam ngayon na nanakaw po yung tools niya. Mamaya ko pa lang po sasabihin. Mga kapatid, pag meron po tayong paninindigan, meron po tayong pagpapala. Hindi po sila natakot sa opinion ng ibang tao. Alam niyo yung pinaka number 1 po na sagabal para magkaroon ng himala sa buhay natin, yung sasabihin ng iba. You hear me, mga kapatid? Ang sabi po ni B. Parsons, when it comes to evangelism, I want to be more concerned of my neighbor, of my family and friends, eternal damnation in hell,
if they don't hear Jesus. Then I am about on my own embarrassment in telling them about it. Mas mahalaga sa akin ang kanilang kaligtasan kaysa sa sasabihin nila o opinion nila sa ginagawa ko. You know what's keeping us from sharing the gospel? Mapapahiya tayo. Baka hindi nila tanggapin. We need someone to bring people towards Jesus. Amen po ba doon? So, the greatest miracle, healing and forgiveness. Gumaling po yung lalaki, pinatawad siya sa kasalanan, pero sabi niya, lumakad ka rin. Bit-bitin mo na ang iyong banig. Sa iba pong kwento ng himala na pareho, itapon mo na yung banig mo. Bakit? Ang banig ay nagpapaalala ng kanyang infirmities eh. Huwag mo nang bit-bitin ang ng pinagaling o tinapos na ng ating Diyos eh. The miracle of unity o pagkakaisa. Pero meron pang greatest miracle na nangyari. Wait, there's more. Mababasa po natin ito. Kaya nga, sa huling verse, ang lahat ay namangha, niluwalhati ang Diyos na nagsabi, kailanman hindi pa tayo nakakita ng ganito. That's the greatest miracle, yung testimony natin. Grabe, no? Namangha, hindi lang po na-bless ang magkakaibigan, ang may sakit na paralitiko, pati yung mga taong kasi nakita nila, iba to eh. Iba yung kanilang pagkakaisa. Wow! Last verse po, last challenge. John 17:21 says, Ama, ang panalangin ko ay maging isa nawa silang lahat. Kung papanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa atin. Bakit maraming hindi naniniwala sa Christian? Hindi tayo magkakaisa. Hindi tayo united. When we are united, people will believe that Jesus is in us. Amen? Gusto ko pong tumayo ang bawat isa para ipakita po ang last challenge na to. You know, when we are united, there is no heart God cannot mend. There is no wound God cannot heal. There is no pain God cannot redeem. There is no enemy God cannot defeat. There is no bandage God cannot break. There is no need that God cannot meet. There's no mountain that God cannot move. There's no relationship that God cannot restore. Panghuli, there's nothing our God cannot do. Palakpakan po natin ang Diyos. As gestures of our unity at pakikiisa, pwede mo bang hawakan ng katabi mo and we will pray for one another. We will sing Waymaker, Miracle Worker. Meron ka bang kakilala na may matinding pinagdadaanan? And just like these 4 paralytic friends, you want to try, you want to pray and believe that God can heal them. Your faith will heal them pag dinala mo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi mo kasama dito yung mahal sa buhay, pero you are believing God that they can heal them, that God can heal them, God can bless them. No? Let's close our eyes. Pangalawa, naniniwala ka rin ba na ang pagkakaisa natin bilang church, matindi ang impact nito sa ating kapaligiran, sa ating palibot, sa mga tao na makakasaksi? Do you believe it, mga kapatid? Amen. Let's pray for it. Before I pray, ipag-pray natin yung mahal sa buhay natin, kaibigan, na maaaring kagaya ng paralitiko may karamdaman. Let's believe God for greater things. He is our way maker, miracle worker, light in the darkness. Let us pray. Lord Jesus, narito pong yung mga anak, magkakahawak kamay. Kung paano ang aming kaligtasan ay resulta ng pagkakaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Kami tumutugon sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, tugon ng pagkakaisa, panawagan ng pagkakaisa. Kami nakikiisa para ipanalangin ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, na wala man dito sa lugar na to, Lord, pero may pinagdadaanan. Let there be healing in Jesus' name. Let there be restoration sa mga conflicts sa pamilya, sa pag-aasawa. Let there be revival. Doon po, Panginoon, sa may mga hamon na kinakaharap, pinansyal, physical, spiritual. Let there be renewal. Let there be the
unspuring provision from the Lord Jesus Christ sa buhay nila. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Salamat sa grasya ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord, gusto po namin tanungin yung mga sarili namin, Lord, sino ho ba kami doon sa kwento? Are we the paralytic who needs forgiveness and healing? Lord, please forgive us and heal us. Or are we the four friends who need and be reminded of compassion and commitment for other people? Lord, make us like those four friends, O God. But wait, Lord, there's still characters left, Panginoon. Are we the people who stood, Lord, around Jesus, who did nothing? Yung iba po yung nakaupo, nakatayo lang, Lord, na wala pong inakay, walang dinala. They could have experienced miracle for someone, for their family, for their friends, Lord. Lord, huwag niyo pong payagan na kami uupo lang linggo-linggo, tatayo, na walang dinadala, walang inaakay papalapit sa inyo. Napatunayan namin, Lord, sa pagkakaisa, pag dinala namin papalapit sa iyo, may gumagaling, may pinagpapala, may nakakabangon, may nagbabago. That's what these four paralytic friends told us, Lord, sa story na to. We believe in you. You are our way maker, miracle worker, light in the darkness. Even as we pray right now, Lord, we see healing, we see blessing, we see restorations being received by our family members. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, Jesus, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Jesus, Waymaker, miracle worker, that is who you